Isang magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga naka-online ngayon at lagi pong inaabangan ang ating mga upload sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Pwede po kayong mag-try na hanapin po yung membership sa ating channel para ma-avail po ninyo yung mga exclusive content and privileges na ibibigay po namin sa inyo if you are into membership of our Papa Dudut YouTube channel. At sa ating episode ngayong araw na ito ay tungkol po sa French song na ibibigay po sa atin ni Emmet. Ano nga ba ang kalakip ng kwentong ito? Dito lamang yan sa Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong napakagandang programa. Ako po si Emmet, 49 years old na ngayon at tubong Aringay, La Union. Pero dito na nakabase ngayon sa Le Havre sa France. Nagsimula ako magtrabaho dito sa France bilang isang nurse noong 2001. At dito na ako nanirahan, nakapag-asawa ng isang Pinay caregiver at nagkaroon ng 5 anak. Ganun pa man ay hindi pa rin nawawala ang aking pusong Pinoy. At taon-taon ay dumadalaw pa rin kami ng pamilya ko sa Aringay, La Union, lalo na kapag Pasko at Bagong Taon. Samantala dahil may nostalgia pa rin ako sa Pilipinas ay sinubukan kong makahanap ng way para manood o makinig ng mga programa nyo dyan sa TV man o radyo. At eto nga ang channel ninyo online ang naging instrumento ko para makapakinig ng mga nakahiligan kong TV and radio shows noon. Papa Dudut, hilig kong makinig ng radio drama sa AM noong nandyan pa ako sa Pilipinas. Kaya noong mauso ang YouTube ay ginamit ko na ito at maging ang Spotify. Buti na lamang at may nag-upload ng Pinoy radio drama recordings kaya nga it brings back the memories. Sa kabilang banda sa online ko rin na-discover ang inyong programa Papa Dudut sa pamamagitan ng official channel ninyo. At yun na nga, nakinig na ako ng programa mo ever since kahit replay ay ayos lang sa akin noon. At ngayon nga ay mga fresh episodes ang lagi po ninyong ina-upload. Ang mahalaga ay nakaka-relate ako tapos noong 2021 ay nalaman ko nga itong Papa Dudut Stories kaya naging habit ko na talaga ang makinig sa inyo. Eto nga Papa Dudut, kaya pala ako sumulat sa inyong programa ay para ibahagi ko sa inyo ang aking naging karanasan. Noong unang salta ko sa France noong 2001. Hindi pa ako sa seating ito nakabase noon, kundi sa mismong Paris. Well, noong time na yon ay tuwang-tuwa ako kasi natupad ko din ang pangarap kong makatapak sa France at makita sa personal ang Eiffel Tower at yung painting na La Gioconda o mas kilala bilang Mona Lisa. Pero syempre natutuwa ako kasi nakapunta na ako sa France para abutin ko ang aking pangarap na umasenso sa buhay ko. Papa Dudut, tumira ako noon sa apartment sa 18th arrondissement kasama ang aking pinsang si Ate Mila
na nauna sa akin ng 6 na taon sa France at nagtatrabaho ito noon bilang caregiver at babysitter. Kasama din namin sa bahay si Tita Gemma at mga pinsang kong sina Paulo, Michelle at Jojo. Masaya naman ang naging buhay ko sa Paris. Very exciting, lalo na yung nightlife ko. Pero Papa Dudut, hindi ko po akalain na doon din pala ako makakaranas ng kababalaghan at totoong katatakutan na mag-iiwan ng takot sa puso ko hanggang ngayon. Nagsimula ito isang gabi, kakauwi ko lamang noon galing sa isang party kasamang ilang Pinoy. Pagdating ko ay nadatnang kong nagluluto ng hapunan si Ate Mila para sa aming dalawa. Mag-aalas 10 na yon ng gabi at tahimik na sa buong apartment building bagamat may mga tao pa rin sa labas. Dahil alam nyo naman sa Paris, bar is live. Ewan ko ba pero naisipan kong buksan ang radyo para makinig ng music. May mga English songs din naman kasing pinapatugtog sa mga French radio stations. That time may matutunog noon ang mga kanta nina Michael Jackson, Kylie Minogue, Jerry Halliwell, Shaggy, Mary J. Blige at syempre si Celine Dion. Pero meron din akong mga nagugustuhang French songs mula sa mga famous French artists na sina Garou, si Alize, Zazie, Jean-Jacques Goldman, si Dido at Gerard De Palmas. Pero noong time na yon ay nakuha ng isang radio station ang atensyon ko. Yung radio jock na on air ay inintroduce ang bagong single ng isang bagong French pop artist na si Sébastien Ezembard. Pero nagtataka ako na habang nagbabanggit siya ng trivia about sa newest pop artist ay parang gumagargal ang boses niya. Para bang naiiyak yung radio jock habang binabanggit yung pangalan ng singer at napansin ko din na parang labag sa kalooban niyang purihin ang singer at ang bagong single nito. Siyempre ako bilang listener ay nagtataka ako. Anong problema ng radio jock at bakit parang hindi niya masikmura na magsalita on air tungkol sa bagong artist na si Sébastien Ezembard? Hanggang sa pinatugtog na nga yung kanta ng bagong artist, hindi ko makakalimutan ang title ng kanta, Si Tu Savais. Unang tugtog pa lamang, ear-catching na. Tapos ay narinig ko na ang boses ni Sébastien Ezembard. Kahit French ang lyrics ay nagustuhan ko ang kanta. Para siyang pinaghalong pop and gothic pero alam mong ginawa talaga ito para sa radyo. Ngunit sa kalagitnaan ng kanta ay bigla kaming may narinig na ingay sa broadcast. 2 lalaki ang nagagawa ng mikropono at nabosesan ko kagad yung DJ pero yung isang lalaki parang pumasok lang doon sa radio booth para manggulo. Tapos may sinabi yung lalaki sa wikang French. Hindi ko pa naintindihan nung una pero alam kong may kinalaman ito doon sa kanta, sa singer na si Sébastien Ezembard at doon sa composer-producer ng kanta. Pero ang kinagulat namin ay yung alingaw-ngaw ng putok ng baril na narinig namin mismo sa radyo. Tapos nag-dead air na. Nagkatingin ang kaming dalawa at nagtataka sa narinig namin sa radyo. Putok ba ng baril yon? Sabi ko. Oo, Emmet. Tanging sagot lang ng tiyahing ko sa akin. Ano yung sinasabi ng lalaki kanina? Hindi ko kasi naintindihan eh. French ba yun? Kasunod kong tanong. Oo, French. Ang sabi niya huwag daw pakinggan yung kanta. Paulit-ulit niya yung sinasabi. Dagdag pa ni Ate Mila. Papa Dudut, hindi ako nakatulog ng maayos pagkatapos ng gabi ng broadcast. Paulit-ulit na nag-e-echo sa utak ko yung putok ng baril at yung static na tunog sa radyo. Kinabukasan ay maaga akong nagising pero hindi dahil sa alarm clock kundi dahil sa ingay sa labas ng apartment. Paglabas ko sa sala, nakita ko si Ate Mila na nakadungaw sa bintana at may hawak na kape. At seryosong seryoso ang mukha.
Emet, narinig mo ba ang balita? Tanong niya sa akin nang hindi lilingon. Ano yun ate? Tungkol ba sa radyo kagabi? Tumango siya. Sabi sa balita kaninang madaling araw patay na raw yung lalaki. Pero nakapagtataka sandali lang binalita tapos ngayon parang wala nang nagsasalita tungkol doon. Pero sa labas, sa mga palengke at sa mga kanto ay ibang usapan. At dahil sa wala pa akong trabaho noong panahong yon at nag-aayos pa lamang ng papers, ay nagkaroon ako ng maraming oras para mag-obserba. Pumunta ako sa isang malapit na boulangerie o tindahan ng tinapay para bumili ng baguette. At doon ay narinig ko ang dalawang matandang French na nagbubulungan. At kahit medyo hirap pa ako sa lingwahe, malinaw kong narinig ang pangalang Sebastien Isambard at Lionel Florence. Ang tono ng boses nila ay hindi lang basta chismis, puno ng takot. Pag-uwi ko ay binuksan ko yung luma naming computer, 2001 noon, kaya yung internet ay yung tumutunog pa kapag nagko-connect. Pumasok ako sa mga chat rooms at forums ng mga sikat sa Paris. Doon ko natuklasan ang mas malalim at mas madilim na kwento sa likod ng kantang C'est tu savais. Ayon sa mga usapan sa forum ay hindi lang basta hit song. Ang gustong gawin ni Lionel Florence, isang kilalang French producer ng mga panahong yon. Sinasabing si Florence ay konektado sa isang underground na grupo na mahilig sa occult o yung mga ritual na hindi maintindihan ng normal na mga tao. Ang sabi-sabi bago i-release ang kanta ay dinala raw ang master tape sa isang lumang simbahan sa labas ng Paris. Isang simbahang abandonado at sinasabing pinamumugaran ng mga masasamang espiritu. May isang user sa forum na nagngangalang Leo Zetour ang nag-post ng mahabang detalye. Sabi niya ang kanta raw ay merong backmasking. Alam mo yun, yung kapag pinatugtog mo ng pabaliktad ang isang kanta, may maririnig kang mga dasal sa Latin na hindi para sa Diyos, kundi para sa isang nilalang na may sungay. Pero ang mas matindi ay kahit daw patugtugin mo ito ng tama, may mga subliminal frequencies itong kasama. Ito yung mga sound waves na hindi naririnig ng ating tenga pero direktang tumatama sa utak ng isang tao. Ang kwento ng lalaking nag-amok sa radyo, isa pala siyang dating sound technician na kasama sa recording session. Sabi sa forum ay nabaliw daw ang lalaking yon dahil habang nag-i-edit sila ng kanta ni Sebastian Isambard ay nakakarinig siya ng mga boses sa loob ng headphones niya. Mga boses na hindi galing sa singer, parang may bumubulong daw sa kanya na El Ist is. O ang ibig sabihin ay nandito na siya. Emmet, halika rito, kain na. Tawag ni Tita Gemma mula sa kusina. Habang kumakain kami ng tanghalian ay hindi ko mapigilang ikwento ang nabasa ko. Tita, Ate Mila, totoo kaya itong nabasa ko na parang sinasadya raw na lagyan ng sumpa yung kanta para sumikat ng gusto? Tumawa lamang si Paulo, yung pinsan ko. Ano ka ba, Emmet? Pakanalang yan ng marketing. Alam mo naman ang mga producers gagawa ng kwentong multo para pag-usapan ang kanta. Effective naman, hindi ba? Number 1 na nga siya sa chart. Pero napansin ko si Tita Gemma bilang tumigil sa pagsubo. Huwag niyong itulad ang pari sa Pilipinas ha, sabi niya ng seryoso. Dito sa Europa, maraming matatandang sekreto. Ang mga katedral dito, ang mga kalsada, maraming dugo ang dumanak dito noon. Kung sinasabi ng lalaki na sa demonyo ang kantang yan, baka may alam siya. Doon ko rin nalaman na ang C'est tu savais, na ang ibig sabihin ay kung alam mo lang, ay hindi lang pala tungkol sa pag-ibig. Kung pakikinggan mong mabuti ang lyrics ay parang may hidden meaning ito.
Parang kinakausap ng singer ang isang tao na papasok sa isang mundo na wala nang balikan pa. Sabi sa mga usapan habang nire-record daw ni Sebastian Izambard ng lyrics. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa studio kahit may generator sila. At nang bumukas ang ilaw ay may nakita silang mga gasgas sa dingding ng recording booth na parang gawa sa isang malaking hayop. Imbis na matakot ay tinuloy pa rin ni na Florence ang recording. Uhaw sila sa kasikatan at gusto nilang maging pinakasikat na kanta ito sa buong France kahit na ano pa ang kapalit. Noong hapong yon habang naglalakad ako sa park ay napansin ko ang isang poster ni Sebastian Izambard na nakadikit sa isang pader. Ewan ko kung guni-guni ko lamang pero habang tinititigan ko ang mga mata niya sa poster ay parang nag-iiba ang kulay nito. Parang sumusunod ang tingin niya sa akin. Kinilabutan ako kaya naman binilisan ko ang paglalakad ko. Pag-uwi ko sa bahay ay narinig kong muli ang radyo. Binuksan pala ni Paolo pero sa tuwing naririnig ko yung intro ng kanta ay parang sumasakit ang sentido ko. Parang may karayom na tumutusok sa loob ng ulo ko. Sinabihan ko si Paolo na ilipat na ang istasyon. Ang arte mo naman, Emmet, biro niya. Hindi Paolo iba talaga ang pakiramdam ko sa kantang yan. Parang may mali, sagot ko. Hindi ko alam na yon na pala ang simula ng serye ng mga kamatayan na masasaksihan namin. Ang dead air noong gabing narinig namin ang putok ng baril ay hindi lang pala aksidente. Isa pala itong imbitasyon. Parang binuksan ng putok ng baril ang pintuan at ang kantang C'est tu savais ang nagsisilbing tulay para makapasok ang kung anong madilim na puwersa sa buhay naming mga nakikinig. Ang mas nakakatakot pa, nalaman ko sa forum na ang DJ na nabaril ay hindi lang basta sugatan. Sabi ng isang nurse na nag-post sa thread, ang DJ daw ay gising pero ayaw magsalita. Nakatitig lang daw ito sa kisame at paulit-ulit na ginagalaw ang bibig na parang kinakanta ang C'est tu savais na wala namang tunog. At ang kanyang mga mata ay nagsisimula na raw mamula. Doon ko naramdaman na hindi lang ito chismis sa internet. Totoo ito. At kahit na anong tago ng gobyerno o ng media sa Paris, ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas sa pinakamadugong paraan. Samantala lumipas ang ilang araw matapos yung nakakapangilabot na aksidente sa radyo. Akala ko ay magiging normal na muli ang lahat pero nagkamali ako. May kung anong bigat na naiwan sa loob ng bahay si Tita Gemma na dati ay siyang pinakamasiyahin at pinakamaingay sa amin. Biglang naging matamlay. Madalas ko siyang nakikita na nakatulala lang sa bintana habang umihigop ng kape. Tita, okay ka lang ba talaga? Tanong ko sa kanya isang hapon habang nagtutupi ako ng mga damit sa sala. Ewan ko ba, Emmet? Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Parang laging may nakatingin sa akin mula sa likuran. At yung kanta parang naririnig ko siya kahit na patay ang radyo. Naririnig ko yung tugtog sa loob ng ulo ko. Hindi ko masyadong pinansin yun nung una. Inisip ko na lamang na baka na-trauma lamang siya sa narinig naming barilan sa ere. Pero dumating yung gabi ng Martes, eksaktong 1 linggo matapos ang broadcast. Nagluto si Tita Gemma ng paborito naming adobo. Amoy na amoy ang bawang at toyo sa buong apartment kaya medyo gumaan ang pakiramdam naming lahat. Nakaupo kami sa maliit na hapunan. Ako, si Ate Mila, si Paulo, si Michelle at si Jojo. Si Tita Gemma naman ang nag-aabot ng kanin. Masaya ang kwentuhan at pinag-uusapan namin yung plano naming mamasyal sa Eiffel Tower sa darating na weekend. Sa gilid sa ibabaw ng refrigerator ay nakabukas ang radyo. Mahina lamang ang volume.
pang background noise lamang habang kumakain. Pero biglang tumigil ang daldala ng DJ. Nagsimula ang pamilyar na intro, yung nakakaintrigang tugtog ng Se Tu Savais. "Lipat mo nga yan, Paulo," utos ni Ate Mila. "Ayoko nang marinig yan." Tatayo na sana si Paulo para ilipat ang istasyon. Pero biglang nagsalita si Tita Gemma. "Wag," sabi niya. Ang boses niya ay malalim at parang hindi sa kanya. "Hayaan mo lang, ang ganda ng kanta, hindi ba?" Napalingon kaming lahat kay Tita. Nakatayo siya sa dulo ng mesa. Hawak pa rin ang sandok ng kanin pero ang mukha niya ay walang ka-expression. Para siyang statwa. "Tita, okay ka lang ba?" tanong ni Jojo sabay hawak sa braso ni Tita Gemma. Biglang binitawan ni Tita ang sandok. Ang lakas ng tunog ng bakal sa tiles. Sa puntong yon ay lumakas ang volume ng radyo ng kusa at hindi namin alam kung paano pero biglang dumagungdong ang boses ni Sebastian Esambard sa buong kusina, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang kababalaghan. Nakita ko kung paano dahan-dahang nanlaki ang mga mata ni Tita Gemma pero hindi ito yung simpleng gulat lamang. Ang mga talukap ng mata niya ay parang hinihila pa itaas na mga hindi nakikitang kamay. Tapos nakita ko ang puti ng mga mata niya. Nagsimulang kumalat ang mga pulang ugat. Parang mga kidlat na pula na mabilis na gumagapang hanggang sa maging kulay dugo ang buong mata niya. Tita Gemma!" sigaw ko. Sinubukan kong tumayo pero parang ang bigat ng katawan ko, Papa Dudut. Parang may nakadagan sa balikat ko. "Aray, ang init!" biglang sigaw ni Paulo at napatingin ako sa mesa. Yung ulam namin, yung adobo na kakasalin lamang ay biglang umusok ng sobrang tindi at nagsisimulang mga amoy sunog kahit na wala naman sa apoy. Si Tita Gemma ay nagsimulang mangisay pero hindi ito yung tipong seashore na nakikita sa TV. Ang katawan niya ay tumitigas na parang kahoy tapos ay bigla siyang tatawa ng mahina tapos ay iiyak. Ang nakakalungkot habang nangyayari yon, nakatitig lamang siya sa direksyon ng radyo. "Patayin mo, Paulo, patayin mo yung radyo!" sigaw ni Ate Mila na umiiyak na sa takot. Tumakbo si Paulo at hinablot ang saksakan ng radyo mula sa dingding. Pero ang kanta ay hindi tumigil. Kahit na wala ng kuryenteng dumadaloy dito ay patuloy pa rin na tumutugtog ang Se Tu Savais mula sa mga speakers ng radyo. At sa pagkakataong ito ay mas bumagal ang kanta. Naging malat na nga ang boses ng singer at parang galing na sa ilalim ng lupa. Biglang humarap sa amin si Tita Gemma. Ang mga mata niya ay tumutulo na ng dugo, parang luha na kulay pula. "Nandito siya," bulong niya. "Sabi niya gusto niya kayong makilala." Pagkasabi niya noon ay biglang lumabas ang napakaraming dugo sa ilong at tenga ni Tita Gemma. Bumagsak siya ng diretsyo sa sahig at dilat na dilat ang mga mata na parang may tinitignan sa kisame na sobrang nakakatakot. "Tumawag kayo ng ambulansya, bilisan ninyo!" sigaw ni Ate Mila habang pilit na kinakapa ang pulso ni Tita. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadaya lang numero ng emergency. Pero alam ko na sa loob-loob ko ay wala na si Tita Gemma. Ang lamig na biglang bumalot sa kusina namin ay hindi naman normal. Parang hinigop ng kanta ang lahat ng buhay sa loob ng kwartong yon. Nang dumating ang mga paramedics ay nagtataka sila. Tinatanong nila kung may sakit ba sa puso si Tita o kung may nainom bang lason. Hindi nila maipaliwanag kung bakit sumabog ang mga capillaries sa loob ng mga mata nito o Papa Dudut.
Internal hemorrhage due to unknown causes, sabi ng isa sa mga doktor sa akin pagdating sa ospital. Pero kaming 5 na naiwan sa bahay, alam namin ang katotohanan. Habang nililinis namin yung kusina pagbalik namin galing sa ospital ay napansin ni Jojo ang radyo sa ibabaw ng ref. Basag ang screen nito at sunog ang loob. Kahit nawala na ito na saksakan ng huling minuto. At ang pinaka-creepy doon sa tiles kung saan bumagsak si Tita Gemma ay may nakitang bakas ng sunog na parang hugis ng paa. Pero hindi paa ng tao, 2 bakas ito na parang kuko ng malaking kambing. Doon ko naisip na hindi lang pala kami nakikinig sa kanta. May kung anong nilalang na gumagamit sa kantang yon para makahanap ng matutuluyan dito sa mundo natin. At si Tita Gemma ang unang naging biktima. Simula ng gabing yon ay wala na sa amin naglakas loob na magbukas ng kahit na anong radyo sa loob ng bahay. Pero kahit na anong iwas namin, ang kanta ay parang hangin. Nandyan lamang at naghihintay ng susunod na pagkakataon. Pagkatapos ng libing ni Tita Gemma ay naging parang bahay ng mga multo ang apartment namin, Papa Dudut. Wala nang gustong magsalita ng malakas at wala nang nagbubukas ng radyo. Kahit nga yung TV ay madalas naming patay kasi natatakot kami na baka biglang lumabas doon yung kanta. Si Ate Mila ang pinaka-apektado. Siya yung pinaka-close kay Tita Gemma at siya rin yung nakakita ng malapitan kung paanong kinuha si Tita ng kung anong puwersa na yon. 1 buwan na ang nakakalipas simula ng ilibing namin si Tita Gemma. Ang bigat pa rin sa loob ng bahay. Para kaming mga naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin at konting kalabog lamang ay napapatalon na kami sa gulat. Halos hindi na rin kami nag-uusap tungkol sa radyo at parang naging tabu na topic na siya sa amin. Pero alam mo yon, kapag pinipilit mong kalimutan ng isang bagay, lalo siyang nagpaparamdam. Isang gabi, bandang 8:00, nagluluto ako ng noodles habang si Ate Mila naman ay nag-aayos ng mga grocery sa lababo. Si Paulo, Michelle at Jojo ay wala pa. Nasa overtime sa trabaho, tahimik ang bahay, yung tipong rinig mo pati yung mga pagpatak ng gripo. Sa sobrang sanay namin sa Pilipinas na laging mag-ingay ay nakalimutan kong may iniwan palang lumang transistor radio si Jojo sa ibabaw ng microwave. Siguro dahil sa sobrang pagod ko ay hindi ko napansin na naka-on pala yon. Nakahina lang ang volume. Tapos ay dahan-dahan ay parang may humahaplo sa pandinig ko. Yung tunog ng Diablo. Emet, narinig mo ba yun? Mahinang tanong ni Ate Mila. Nakatalikod siya sa akin at nakatitig lang sa mga pinamili niya. Ang alin ate? Mangmaangan ako kahit ang totoo ay nagsisimula ng tumayo ang mga balahibo ko sa braso, Papa Dudut. Biglang lumakas ang volume, hindi ko hinawakan pero yung knob ng radyo, nakita ko sa gilid ng mata ko na umikot ng kusa. Ate, patayin mo! Sigaw ko pero huli na. Pagharap ni Ate Mila sa akin ay nanlambot ang tuhod ko. Ang mga mata niya, Papa Dudut, ay nagsimula ng mamula, yung eksena at eksaktong itsura ng mga mata ni Tita Gemma bago siya bawian ng buhay. Pero ang mas malala ay nakangiti si Ate Mila, hindi yung ngiting masaya kundi yung ngiting parang hinihiwa ang mukha niya. Sobrang laki at pilit. Ate Mila, hindi. Mabilis akong sumugod. Hinablot ko yung radyo pero sa sobrang taranta ko ay imbes na switch, ang mapindot ko ay nahulog ko ito sa sahig. Pero kahit basag-basag na ang plastic casing sa semento, ang kanta ay hindi naman tumigil. Tuloy-tuloy pa rin ang boses ni Sebastian Isambard. Sa inis at takot ko ay hinablot ko ang saksakan at halos mapunit ko ang wire. Doon lang tumahimik ang paligid.
Bumagsak si Ate Mila, sinalo ko siya bago pa tumama ang ulo niya sa kanto ng mesa. Humihingal siya at basang-basa ng pawis na parang galing sa gitna ng bagyo. At ang mga mata niya ay dahan-dahang bumalik sa normal na kulay bagaman ay punong-puno ng mga putok na ugat. Nang mahimasmasan siya at makainom ng tubig, dinala ko siya sa sofa. Nakatitig lamang siya sa kawalan habang nanginginig ang mga kamay niya. "Emmet," sabi niya. Ang boses niya ay parang galing sa malayo. Nung tumugtog yung kanta, hindi lang yung paligid ang nagbago. Para kong hinigop sa isang vacuum. Ikinuwento niya sa akin ang naranasan niya. Ang sabi niya noong marinig niya ang unang nota ay biglang naglaho ang kusina. Nawala ako sa paningin niya. Ang natira lamang ay isang mahaba at madilim na pasilyo na walang dulo. Ang sabi ay parang putik na kumakapit sa paa niya. Tapos ay nakita ko siya, Emmet. Sa dulo ng pasilyo, may isang itim na figura. Napakatangkad, siguro yung mga 7 talampakan. Ang balat niya ay hindi balat, parang usok na namuo. At yung sungay niya mahaba, parang sa usa pero kulay itim na makintab. Sabi ni Ate Mila habang lumalapit yung nilalang, naririnig niya ang kanta. Pero ang nakakatakot yung lyrics daw ay nag-iba. Hindi na raw si Tusave ang kinakanta kundi ang pangalan ni Ate Mila ay tinatawag siya. "Mila, Mila, halika na." Paulit-ulit daw ang bulong nung nilalang habang sumasabay sa tono ng piano. Sinubukan kong tumakbo, Emmet. Tinawag pa nga kita, sumigaw ako, "Emmet, tulungan mo ako." Pero nang tumingin ako sa paligid ay nakita ko yung sarili ko. Yung katawan ko na nakatayo lang sa kusina habang ikaw ay natataranta. Para akong multo na nakatingin sa sarili kong katawan. Sabi niya noong malapit na yung nilalang, itinaas nito ang kamay nito. Ang mga daliri nito ay mahahaba at may matatalim na kuko. Nangahawakan na raw ang noo niya ay parang itatatak yung sumpa. Doon siya biglang nahila pabalik nung hinugot ko ang saksakan ng radyo. Ramdam ko yung lamig ng kamay niya, Emmet. Kung hindi mo pinatay yung radyo, baka hindi na ako nakabalik. Baka yung naiwan sa katawan ko ay hindi na ako. Doon namin na-realize na ang kanta ay hindi lang pumapatay. Parang fishing line ito. Inihahagis ang kanta sa ere. At kung sino ang kumagat o makaramdam ng koneksyon, yun ang hihilahin nila patungo sa kabilang panig. "Emmet, kailangan nating itapon lahat ng radyo rito," sabi ni Ate Mila habang umiiyak. "Kahit na anong electronics na pwedeng mag-produce ng tunog, itapon natin. Ayoko na, Emmet. Ayoko nang makita yung nilalang na yon." Noong gabing yon ay hindi kami natulog. Naglagay kami ng mga asin sa bawat pinto at bintana. Kahit na hindi namin alam kung gagana ba yon laban sa isang digital na sumpa. Pero ang pinaka nakakatakot na bahagi, Papa Dudut. Noong nililigpit ko yung basag na radyo sa kusina ay napansin ko yung speaker. Punit-punit na yung papel ng speaker sa loob. Parang may kung anong puwersa na gustong lumabas mula rito. At sa wall malapit sa pinagtumbahan ni Ate Mila, may nakita akong 3 mahabang gasgas. Parang kuko ng isang malaking nilalang. Doon ko napatunayan na hindi lang hallucination ang nakita ni Ate Mila. Yung itim na figurang may sungay, nandito siya sa loob ng bahay namin at naghihintay lang siya na tumunog muli ang kanta. Matapos ang nangyari kay Ate Mila ay naging paranoid na ako, Papa Dudut. Sa tuwing lalabas ako ng bahay ay laging may suot akong headphones na walang tugtog.
para lang masiguradong wala akong maririnig na kung anong background music sa mga mall o sa kalsada. Pero sabi nga nila kapag hinahanap ka ng sumpa ay gagawa at gagawa ito ng paraan para matagpuan ka. Isang Sabado ng hapon, nagaya sina Paulo at Jojo na pumunta sa isang malaking supermarket malapit sa La Defense. Kailangan namin mag-grocery ng maramihan para hindi na kami labas ng labas. Maliwalas naman ang panahon, masaya ang usapan sa loob ng kotse at halos makalimutan ko na yung takot ko. Met, relax ka lang. Hindi naman siguro magpapatugtog ng ganong kanta sa loob ng supermarket, hindi ba? Biro ni Jojo habang naghahanap ng mapaparadahan sa ilalim ng gusali. Sana nga, sagot ko. Pero ang totoo, may kakaiba na akong nararamdaman pagkapasok pa lang namin sa parking area. Yung hangin ay biglang naging malagkit at mabigat. Nung matapos kaming mamili, bumalik kami sa isang parking lot para ilagay yung mga plastic sa trunk ng kotse. Doon na nga nagsimula ang lahat. May isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat namin, mga 5 metro ang layo. Nakabukas ang lahat ng bintana nito pero walang tao sa loob. Tapos ay narinig ko ang tugtog ng Diablo, sobrang linaw at sobrang lakas. "Hoy Paulo, Jojo, alis na tayo rito," sigaw ko. Pero nang lumingon ako sa kanila ay wala na sila. Isang segundo lang ang lumipas pero ang mga pinsan ko, ang mga sasakyan sa paligid at pati na ang mga exit sign ng parking lot, lahat ay naglaho. Ang natira na lamang ay ang kotse namin at ang itim na sasakyang nagpapatugtog ng kanta. Ang buong parking lot ay naging isang walang hanggang kalsada na nababalot ng makapal na hamog na kulay abo. "Paulo, Jojo, hindi ito nakakatawa," sigaw ko. Pero ang boses ko ay parang hinihigop ng hamog. Biglang bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Alam ko na may tao pero wala. Isang itim na usok ang dahan-dahang lumabas mula sa driver's seat. Ang usok na yon ay nagsimulang mamuo, tumaas at humahaba hanggang sa mabuo ang figurang ikinuwento ni Ate Mila. Yung itim na nilalang na may sungay, nakatitig siya sa akin. Wala siyang muka, at ramdam ko ang titig niya. Ang mga sungay niya ay parang gawa sa sunog na buto. At habang lumalakad siya papalapit sa akin, ang bawat hakbang niya ay gumagawa ng tunog na parang nababasag na salamin. Sinubukan kong tumakbo patungo sa kabilang direksyon pero paghakbang ko, ang mga binti ko ay biglang bumigat. Parang naging bakal ang mga kalamnan ko. Mula sa talampakan ay naramdaman ko ang paninigas na paakyat sa tuhod ko hanggang sa bewang. Wag ngayon," bulong ko. Natumba ako sa semento dahil hindi ko na maigalaw ang mga binti ko, Papa Dudut. Pilit kong iginagapang ang mga kamay ko para makalayo pero pati ang mga daliri ko ay nagsimulang tumigas na. Nanigas ako sa posisyong parang nakaluhod na nakasubsob, ang tanging na igagalaw ko na lamang ay ang mga mata ko. Ang nilalang ay nasa harapan ko na. Ang kanta ay naging sobrang lakas na parang sasabog na sa eardrums ko. Ramdam ko ang mainit at mabahong hininga noong nilalang sa bato ko. At sa mga mata ko ay nagsimula ng pumasok ang kulay pula. Namumula na ang paningin ko. Ang senyales na malapit na akong mamatay na dilat tulad ni Tita Gemma. Itinaas noong nilalang ang kamay niya, ang mahahaba niyang kuko ay dahan-dahang lumapit sa mga mata ko. Parang gusto niyang hugutin ang paningin ko. Sa gitna ng sobrang takot ay bigla ko naalala ang turo ni Lola noong bata pa ako. Met, sa oras ng dilim, huwag kang aasa sa paa mo kundi sa pananampalataya mo.
Pumikit ako ng mariin. Kahit na hindi ko na may galaw ang bibig ko ay nagsimula ako magdasal sa isipan ko. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa bawat salita ng dasal ay parang may kung anong puwersa na lumalaban sa paninigas ng katawan ko. Lalo kong hinigpitan ang pagdarasal. Sinigaw ko sa isipan ko ang pangalan ng Diyos. Hindi mo ko makukuha, sigaw ko sa loob ng utak ko. Biglang may narinig akong parang basag na baso. Ang kanta ay napalitan ng isang nakakarinding tili, isang tili na hindi galing sa tao. Pagdilat ko ay may isang maliit na tuldok ng liwanag na lumitaw sa tapat ng dibdib ko. Ang liwanag na yon ay mabilis na lumaki at naging parang bola ng apoy na kulay puti. Ang itim na nilalang ay napaurong. Ang mga kamay niya na hahawak na sana sa akin ay nagsimulang maglaho na parang abo na tinatangay ng hangin. Ang hamog sa paligid ay unti-unting kinain ng liwanag. Nakaramdam ako ng init, hindi yung init na nakakapaso, kundi yung init na nagpapatunaw sa paninigas ng katawan ko. Mula sa leeg, bumalik ang pakiramdam sa mga braso ko hanggang sa mga paa ko. Ang huling nakita ko bago ako tuluyang mawala ng malay ay ang figurang may sungay na nagiging usok na lamang habang pilit pa ring inaabot ang kanta sa radyo. Pero ang liwanag ay mas mabilis na. Nilamon ng puting liwanag ang buong parking lot, ang itim na sasakyan at pati na ang consciousness ko. Ang unang naramdaman ko pagdilat ko ay ang sobrang hapdi ng mga mata ko. Parang may nagbuhos ng sili sa loob ng talukap ko. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko pero may pumipigil. Mga tubo ng IV at monitor. Puting-puti ang paligid at doon ko nga na-realize na nasa loob ako ng isang ospital sa Paris. Emmet, salamat sa Diyos. Boses yun ni Ate Mila at nakita ko siyang nagmamadaling lumapit sa gilid ng kama ko. Kasunod niya sina Paulo at Jojo na halatang puyat at balisa. Ano nangyari? Paus na paus ang boses ko. Parang tuyong kalsada ang lalamunan ko, Papa Dudut. 3 araw kang tulog, Emmet. Paliwanag ni Paulo habang inaabutan ako ng tubig. Doon sa parking lot bigla ka na lang naging tuod. Sabi ni Jojo, para kang nakakita ng multo kasi dilat na dilat ka pero hindi ka naman kumukurap. Tapos nung bubuhating ka namin biglang pumula yung puti ng mga mata mo. Akala nga namin mamamatay ka na gaya ni Tita Gemma. Habang nagpapahinga ako sa ospital, hindi ako mapakali, Papa Dudut. Alam kong hindi lang yung simpleng sakit. Alam kong totoo yung nakita ko. Kaya nang umuwi na sina Ate Mila para kumuha ng gamit ko ay palihim kong hiniram ang laptop ni Paulo. Gusto kong malaman ang katotohanan. Pumasok akong muli sa underground French forums. Doon ko natuklasan ang mga mas malalim na rabbit hole. May isang thread na may pamagat na La Frequence Maudite o ang sumpang frequency. Isang user na nagpakilalang dating empleyado ng recording studio ang nagpost ng mga detalye na nagpatindig ng balahibo ko. Sabi niya habang nire-record daw ang Setusave, hindi lang papadudot instrumentong pangmusika ang ginamit. Si Lionel Florence, ang producer, ay may hawak daw ng isang lumang wax cylinder recording mula pa noong 1900s. Ang recording na yon ay nakuha raw sa isang mental asylum sa France na nasunog noon. Ang laman ng recording, ang huling sigaw ng isang taong sinasabing poses habang sinasagawa ang isang exorcism. Ginamit nila yung frequency ng sigaw na yon.
Basa ko sa monitor, in-overlay nila yung instrumental tracks ni Sebastian Isambard sa parang hindi maririnig ng conscious na isipan. Pero nadedetect ng amygdala, ang parte ng utak na nagkokontrol sa takot. Ang mas matindi pa ay nalaman ko na ang kanta ay sadyang idinisenyo para ma-trigger ng sleep paralysis kahit gising ang tao. Yun ang paliwanag kung bakit naninigas sa mga biktima ang itim na figurang may sungay ay hindi lang yun basta guni-guni. Ayon sa mga eksperto sa occult sa forum, ang figurang yun ay tinatawag na The Collector. Ang kanta ang nagsisilbing calling card niya. Kapag narinig mo ang kanta at pumasok sa utak mo, ang frequency ay binubuksan mo ang pintuan ng bahay mo, ang isipan mo, para sa kanya. Kaya pala pinipili ng kanta ang biktima. Bulong ko sa sarili ko. Hindi lahat ng nakikinig ay namamatay. Namamatay lang ang mga taong ang frequency ng utak ay nagmatch sa frequency ng sumpa sa kanta sa oras na yon. Nalaman ko rin ang kapalaran ng DJ na nabaral sa radyo at ang sabi sa forum ay hindi raw talaga suicide ang nangyari sa radio booth. Ang lalaking pumasok sa booth, yung engineer ay sinubukan lang iligtas ang mga listeners sa pamamagitan ng pagsira ng equipment. Pero nung makita niya ang The Collector sa loob ng booth, ay mas pinili niyang barilin ang sarili niya kesa kumuha o makuha ang kaluluwa niya. Ang DJ naman nanatili siyang tulala sa psychiatric ward. Paulit-ulit na nagsusulat sa dingding ng mga salitang El Chante Encore. Ang ibig sabihin ay kumakanta pa rin siya. Isang gabi bago ako ma-discharge, dinalaw ako ng isang matandang pare na Pinoy, si Father Ben na kaibigan ni Tita Gemma. Kinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat. Hindi siya tumawa, hindi niya ako minaliit. Emet, sabi niya habang hawak ang rosaryo. Ang musika ay isa sa mga pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo. Kaya nitong magpagaling, pero sa kamay ng maling tao, kaya nitong pumatay. Ang liwanag na nakita mo sa parking lot ay ang iyong pananampalataya. Yun lang ang tanging bagay na hindi kayang i-record o i-manipulate ng kahit na anong frequency. Paglabas ko ng ospital ay naging ibang tao na ako, Papa Dudut. Bumalik ako sa apartment ni na Ate Mila, pero ang unang ginawa ko ay ang itapon ng lahat ng radyo, maging ang CD at cassette tapes, pinamigay o sinunog namin. Lumipas ang 2 taon habang naglalakad ako sa Champs-Élysées. Nakita ko ang isang malaking billboard ni Sebastian Isambard. Kasama pa ang 3 singers. Bahagi na siya ng isang classic group na kung tawagin ay El Divo. Ang gwapo na mukha niya ang amo ng itsura. Pero habang tinitingnan ko ang poster ay nararamdaman ko ang lamig sa bato ko. Alam ko ang sekretong nakatago sa likod ng magandang boses na yon. Hindi ko alam kung alam ba mismo ni Sebastian ang ginawa ng producer niya o kung biktima rin siya, pero hindi ko na susubukan pang alamin. Papadudot, ang mundo ay mabilis na nagbabago. Ang teknolohiya ay nagbibigay sa atin ng maraming kaginhawahan. Pero nagbubukas din ito ng mga pintuan para sa mga sinaunang kadiliman na gumagamit ng bagong medium. Sa ngayon ay nawala na ang madilim na kontrobersya ng kantang Si Tu Savais. Kapag nag-research ka tungkol sa pagiging demonic ng French song na ito, ay wala ka nang mariresearch, as in parang nawala ang lahat ng mga testimonya ng mga taong nakaranas ng kababalaghang yon. At kamakailan lang, noong mag-search ako sa YouTube ay naroon ang kantang yon pero hindi ka makakapag-comment.
Sa ngayon din Papa Dudut, kapag may nagtatanong sa akin tungkol sa buhay ko sa Paris noong bagong migrate pa lamang, lagi kong sinasabi na ang Paris ay lungsod ng liwanag. Pero sa sarili ko alam ko ang katotohanan. Ang liwanag ay nandyan lamang para itago ang mga anino na sumasabay sa himig ng musika. At hanggang ngayon kapag nasa pampublikong lugar ako ay naririnig kong nagpapatugtog sila ng mga kanta, agad akong lumalabas. Dahil kung alam mo lang, ang tunay na panganib na dala ng isang kanta ay baka hindi mo na rin gugustuhin makinig pa kailanman. Ligtas na ngayon ako Papa Dudut, pero ang alaala na mga pulang mata ni Tita Gemma at ang itim na figurang may sungay sa parking lot ay nananatiling nakaukit sa isipan ko. Isang paalala ito na ang pinakamalakas na proteksyon natin ay hindi ang ating pandinig kundi ang ating panalangin. Papa Dudut, dito ko na tatapusin ang istorya na aking pong ibinahagi. Kung hindi kayo naniniwala sa akin ay okay lang, pero nakikiusap ako na huwag kayong mga has. Napakinggan ang kantang nabanggit ko sa kwentong ito kung ayaw ninyong masira ang buhay ninyo. Hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Emmet. Maraming salamat kay Emmet sa pag-share mo ng iyong nakakatakot na karanasan sa aming programa. Mga ka-online, ang kwentong ito ni Emmet ay hindi lamang isang simpleng urban legend o horror story. May malalim itong mensahe tungkol sa ating pananampalataya at sa mga bagay na pinapapasok natin sa ating buhay. Ang kapangyarihan ng pananampalataya sa gitna ng matinding takot at panganib sa parking lot, hindi lakas ng katawan ang nagligtas kay Emmet, kundi ang kanyang taimtim na panalangin. Ipinapaalala nito na sa oras ng kadiliman, ang ating espiritual na koneksyon ang pinakamalakas na sandata. Maging mapagmatsyag sa kinokonsumong media, ang kanta ay nagsisilbing babala na hindi lahat ng sikat o maganda sa pandinig ay makakabuti sa atin. May mga bagay na mukhang inosente sa labas pero may dala palang negatibong impluwensya o sumpa sa ating kaisipan at sa ating kaluluwa. Huwag baliwalain ang intuition. Noong una pa lang ay may naramdaman na silang kakaiba pero pinalipas nila ito bilang biro o marketing lamang. Itinuturo ng kwento na dapat tayong makinig sa ating gut feel kapag nararamdaman nating may mali sa isang sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Medyo mahaba po yung ating kwento pero sana po ay inyo pong nagustuhan. At huwag kakalimutan na ang pagpo-post po ng mga komento ay lagyan po natin ng kaunting pagiging mabait, no? At respeto po. Respetuhin po natin ang mga komento ng bawat isa sa mga listeners na mababasa po ninyo ang mga posts, no? Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe.